Narinig mo na ba ang term na white supremacy? Yung idea na may isang race o lahi daw na mas superior kaysa sa lahat, ang tinatawag nilang Aryan race. Sa mga propaganda images, itong picture, blonde hair, blue eyes, at white skin. At halos automatic o kadalasan, konektado ito kay Hitler at sa Nazi Germany. Pero teka lang, kung ganito ang image ng Aryan, bakit may mga historical records nagsasabing ang word na Aryan ay hindi naman talaga originally German o Northern European? At kung talagang alam ng mga naniniwala sa racial purity ang true origin ng salitang ito, baka mag-collapse ang buong narrative na matagal na nilang pinaniniwalaan. Kung hindi ito natural na concept ng Nazis, paano ito naging core ng kanilang ideology? Paano nabaliktad ang isang term hanggang maging simbolo ng racial superiority, discrimination, at eventually ng genocide? Bago pa man ginamit ni Hitler ang salitang Aryan, may libu-libong taon na itong history. Ang pinanggalingan nito ay ang Sanskrit word na Arya. Makikita ito sa mga sinaunang Vedic text sa India, lalo na sa Rig Veda na tinatayang isinulat noong 1500s hanggang 1200 BCE. Sa context na iyon, ang Arya ay nangangahulugang noble, honorable, o miyembro ng isang particular na cultural community. Isa itong social at cultural identity at hindi isang biological race. Tumutukoy ito sa mga taong nagsasalita ng early Indo-Aryan language at sumusunog sa Vedic traditions. May kaparehong termino rin sa sinaunang Persia. Sa Old Persian inscriptions ng Achaemenid Empire noong ika-6th century BCE, ginamit ng haring si Darius I ang salitang Arya. Sa isa sa kanyang inscriptions, inilalarawan niya ang sarili bilang Arya out of Arya lineage. Mula sa salitang ito, nagmula ang pangalang Iran na galing sa Aryanam na ang ibig sabihin ay Land of the Aryans. Ibig sabihin din ito, bago pa ito makarating sa Europe, ang word na Aryan ay ginagamit na sa South at Central Asia bilang cultural at linguistic identity. Noong late 1700s at 1800s, nagsimulang pag-aralan ng mga European scholars ang comparative linguistics. Napansin nila ang similarities ng Sanskrit, Persian, Greek, Latin at Germanic languages. Dahil sa mga language similarities na ito, may ilang scholars na gumamit ng term na Aryan para tukuyin ang Indo-Iranian branch ng Indo-European language family. Sa panahong iyon, bahagi lang ito ng linguistic research, isang label sa pag-aaral ng mga wika at ng kanilang pinagmulan. Pero habang umiikot ang salita sa academic world, nagbabago rin ang panahon at sa 19th century Europe, may mga idea na unti-unting maglalagay ng ibang kahulugan sa salitang ito, isang kahulugan na malayo na sa original nitong gamit. Pagpasok ng 19th century Europe, umusbong ang race science kasabay ng empire building at colonial expansion. Nagsimula ang pag-classify ng mga tao sa hierarchy, at sa early 20th century, ang mga ideyang ito ay naging mas systematic at kalaunan ginamit bilang state policy. Dito nagsimulang maiba ang direksyon ng salitang Aryan. May mga European thinkers na kumuha sa linguistic theory at ginawang racial theory. Isa sa mga pinakakilala ay si Arthur de Gobineau, isang French writer noong mid-1800s. Sa kanyang aklat na Essay on the Inequality of the Human Races, sinabi niya na may mga superior at inferior races at itinuring niya ang tinatawag niyang Aryan o white race bilang mas mataas kumpara sa iba. Sunod dito, may isa pang figure, si Houston Stewart Chamberlain,
isang British-born thinker na naging popular sa Germany. Sa kanyang libro na Foundation of the 19th Century, pinalakas niya ang idea na ang Germanic people ang tunay na tagapagmana ng Aryan civilization. Dito mas naging specific ang reinterpretation. Mula sa broad linguistic term, naging racial identity na nakafocus sa Europe, lalo na sa Germany. Sa puntong ito, malinaw na ang shift. Ang Aryan ay hindi na lang tungkol sa language family. Ginagawa na itong biological race at mas mapanganib pa, ginagawa itong hierarchy. May nasa itaas at may nasa ibaba. Kasabay ng pag-usbong ng racial hierarchy sa Europe ay ang paglakas din ng nationalism noong late 1800s. Para sa Germany, na noon ay bago pa lamang nabubuo bilang isang nagkakaisang bansa noong 1871, umaharap sila sa isang matinding identity crisis. Nagsimulang lumitaw ang mga tanong, sino nga ba ang itinuturi na tunay na German? Saan ba talaga nag-ugat ang kanilang kasaysayan? At higit sa lahat, ano ang magpapatunay na sila ay itinakda talaga para maging isang makapangyarihang bansa? Dito naging convenient ang concept ng Aryan. Hindi na ito basta academic theory. Ginamit na ito para bumuo ng national myth. Pinagsama ang folklore, Nordic legends at race theories para makabuo ng narrative na ang Germanic people ay direct descendants ng isang superior Aryan civilization. Unti-unti naging ideal ang image, strong, disciplined, warrior-like at morally upright. Nagsisimula ng malingkang Aryan sa specific European physical features. Kasabay nito, lumalakas ang anti-Semitism sa Europe at sa buong racial framework na ito, kailangan ng opposite. Kung may pure Aryan, dapat may others. Dito unti-unting inilagay ang mga Jews at iba pang grupo bilang hindi kabilang sa tinatawag na Aryan identity. Pagdating ni Adolf Hitler sa political scene noong 1920s, umiikot na ang ideya ng Aryan superiority sa Europe, pero ang ginawa niya ay gawing sentro ito ng isang buong state ideology. Sa Mein Kampf, ang librong isinulat niya, malinaw ang racial hierarchy na pinaniniwalaan niya. Para kay Hitler, ang tinatawag niyang Aryan ang creative force ng civilization. Sila raw ang gumagawa ng culture, science at order. Sa ilalim ng pananaw na ito, may mga grupong inilagay sa mas mababang level ng hierarchy. Sa Nazi ideology, ang mga pangunahing tinuturing na inferior ay ang mga Jews, hindi lang bilang religion, kundi bilang tinatawag nilang racial enemy. Kasama rin dito ang gypsies ng Romania, mga taong may African descent, mga disabilities at kalaunan, pati ang mga Slavic people tulad ng Polish at Russians. Ang mga grupong ito ay inilalarawan sa propaganda bilang biologically weaker o threat sa tinatawag nilang German blood. Dito na din mas specific ang image ng ideal Aryan. Inilalarawan ito bilang tall, blonde, blue-eyed Northern European. Hindi ito scientific classification. Ito ay political ideal na paulit-ulit na ipinapakita sa posters, films at school textbooks sa ilalim ng Nazi regime. Noong naging chancellor si Hitler noong 1933, hindi may ito theory. Noong 1935, ipinasa ang Nuremberg Laws na nag-define kung sino ang may mga German blood at kung sino ang hindi. Tinanggalan ng citizenship ang mga Jews at bawal ang intermarriages at legal na ang racial separation. Sa pagsapit ng 1945, tuluyan ng gumuho ang Nazi Germany at nagwakas ang kapangyarihan ni Hitler. Ngunit kasabay ng kanilang pagkatalo, lumabas sa buong mundo ang kilabot ng Holocaust, isang trahedyang nagpako sa Nazism bilang simbolo ng kasamaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin tuluyang nabura ang kanilang ideology, na natili itong buhay sa dilim. Pagkatapos ng World War II, maraming dating Nazi supporters at sympathizers ang naglaylo. Hindi na socially acceptable ang open Nazism. Pero sa kabila nito, may mga grupo na nagpatuloy sa parehong paniniwala. Sa Europe at sa Amerika,
nagsimulang lumitaw ang mga neo-Nazi movements at white supremacist groups na patuloy na gumagamit ng salitang Aryan bilang identity marker. Isa sa mga kilala sa Amerika ay ang Aryan Nations na naitatag noong 1970s. Mayroon ding Aryan Brotherhood, isang prison gang na nabuo noong 1960 sa California prison system. Para sa kanila, ang Aryan ay shorthand para sa white identity na may supremacist belief. Pagpasok ng internet age, nagbago ulit ang anyo ng white supremacist ideology. Hindi na ito limitado sa maliit na grupo o underground meetings, may online forums na, social media platforms, encrypted messaging apps at global networks. Hindi na rin palaging ginagamit ang direktang salitang Aryan. Mas madalas ngayon gumamit ng coded language at symbols. May mga number codes tulad ng 14 at 88, may runic symbols, at mga phrases na hindi agad halata sa outsider, pero malinaw ang meaning sa loob ng movement. Sa Amerika, Europe at Australia, may mga extremist groups na patuloy na nagpo-promote ng white nationalist ideology. Isang malaking shift ngayon ay ang focus sa tinatawag nilang replacement narratives. Ang paniniwala na ang white population ay sinasadyang palitan o pahinain. Ginagamit ito bilang justification para sa anti-immigration stance, racism at minsan violence. Ang difference ngayon kumpara noong panahon ni Hitler, wala nang centralized state power na nagpapatupad nito. Pero ang ideology ay mas decentralized at mas global ang reach dahil sa internet. Sa simula, ang Aryan ay isang salita lang, isang term na ginamit sa Asian texts pagkatapos sa linguistic studies. Pero sa pagdaan ng panahon, nabago ang kahulugan nito. Mula sa cultural identity, naging racial label. Mula sa academic term, naging political weapon. Ipinapakita nito kung paano kayang baluktutin ng isang salita kapag pinagsama ang ideology, nationalism at pseudoscience. Isang word na ginawang simbolo ng superiority at ginamit para bigyang katwiran ang discrimination, persecution at genocide. At hanggang ngayon, kahit wala na ang Nazi regime, may mga grupo pa rin kumakapit sa parehong distorted version ng ideyang ito. Ang tanong ngayon ay hindi na kung saan ito nagsimula. Mas mahalaga, paano masisiguro na hindi na muling gagamitin ang ganitong klase ng narrative para hatiin ang tao base sa lahi. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.